Ang pag-ayuno ay higit pa sa simpleng pagtigil sa pagkain. Ang mga nakakakita sa gawaing ito bilang isang matinding dieta lamang ay hindi naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga lalaki at babae na naghahangad na mapalapit sa Diyos ay naunawaan na ang pag-ayuno ay isang landas ng pagsuko, paglilinis at ganap na pagpapailalim. Hindi ito isang sakripisyo para lamang masabing nagsakripisyo, kundi isang kilos ng pagpapalaya sa sarili upang mapuno ito ng Espiritu ng Diyos. Mismo si Jesus ay nagayuno sa loob ng 40 araw bago sinimulan ang kanyang ministeryo, hindi upang patunayan ang kanyang sarili kaninuman, kundi dahil alam niya na ang koneksyon sa Ama ay lumalalim kapag ang laman ay napapatahimik. Isipin mo ang isang radyo na puno ng ingay at interferensya. Ang tinig ng Diyos ay laging naroon, ngunit ang ingay ng mundo ay maaring humadlang upang malinaw natin siyang marinig. Ang pag-ayuno ay parang pag-ayos ng tamang frequency. Inaalis ang mga distractions at hinahayaan ang ating puso na maging mas maayon sa tagapaglikha. Kapag ang pag-ayuno ay ginagawa ng may tamang layunin, imposibleng hindi maramdaman ang lalim ng koneksyon sa Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang patuloy na labanan sa pagitan ng laman at espiritu, at ilan lamang ang mas epektibong paraan upang palakasin ang espiritu kaysa sa pagpigil sa mga pita at kaginhawahan ng laman. Marami ang inisip na ang pag-ayuno ay isang palitan. Kung mag-ayuno ako, ibibigay sa akin ng Diyos ang gusto ko. Ngunit ito ay isang pagkakamali. Ang Diyos ay hindi isang negosyante na nakikipagpalitan ng pabor kapalit ng sakripisyo. Ang tunay na layunin ng pag-ayuno ay hindi upang makakuha ng material na pagpapala, kundi upang baguhin ang puso. Nagayuno si Moises upang matanggap ang kautusan, nagayuno si Daniel upang maunawaan ang mga pangitain, at nagayuno si Esther bago niya isinugal ang kanyang buhay para sa kanyang bayan. Ang pattern ay palaging pareho, pagsuko bago ang kasagutan. Kapag ang pag-ayuno ay ginagawa ng taos puso, ang pinakamalaking pagpapala ay hindi kung ano ang natatanggap mo, kundi kung sino ka nagiging sa proseso. Gayunpaman, ang pag-ayuno ng walang layunin ay tulad ng paglalakad ng walang direksyon. Ano ang silbi ng hindi pagkain kung patuloy ka pa ring nagpapakain ng sama ng loob, takot at distractions? Ipinapakita ng Isaias 58 na hindi tinatanggap ng Diyos ang isang hongkag na pag-ayuno, isang pag-ayuno na hindi nagdadala ng pagbabago sa buhay. Kaya't sinumang nagnanais na mag-ayuno ay kailangang malinawan, bakit mo ito ginagawa? Ano ang nais mong magbago sa iyong kalooban? Kung wala kang malinaw na sagot sa mga tanong na ito, ang pag-ayuno ay maaring maging isang ritual na walang buhay, at hindi nalulugod ang Diyos sa mga ritual na hindi nagmumula sa puso. At may isang bagay na kamangha-mangha sa lahat ng ito. Ang katawan ay nakakaramdam ng gutom, ngunit ang kaluluwa ay nasisiyahan sa isang bagay na higit pa rito. Ang sinumang nakaranas ng isang tunay na pag-ayuno ay alam kung ano ang ibig sabihin nito. May isang espiritual na kalakasan na sumasalungat sa lohika ng tao. Para bang ang espiritu ay nagkakaroon ng bagong sigla, ang isipan ay nagiging payapa, at ang mga alalahanin ay lumili. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang mga problema, kundi mababago ang paraan ng pagharap sa kanila. Sapagkat kapag humihina ang laman, ang espiritu ang nagsisimulang mangibabaw. Nakakatuwa na kahit sa labas ng pananampalataya, ang pag-ayuno ay kinikilala bilang isang makapangyarihang kasangkapan. Sa larangan ng kalusugan, ipinakita ng mga pag-aral na ang hindi pagkain sa ilang mga panahon ay nagpapasigla ng pagbabagong selula, nagbibigay ng mental clarity, at nagpapalakas na emosyonal na katatagan. Ipinapatunay lamang nito ang alam na ng mga taong may malalim na pananampalataya sa loob ng maraming seglo. Kapag ang katawan ay tumatahimik, may malalalim na bagay na nangyayari. Ngunit para sa mga tunay na naghahanap sa Diyos, ang epekto nito ay higit pa sa pisikal. Inaabot nito ang puso, binabago ang isipan, at muling inaayos ang direksyon ng buhay. At kung may isang bagay na ikinagagalit ng kaaway, ito ay ang pusong lubusang sumuko sa Diyos. Ang pag-ayuno ay inilalagay tayo sa isang espiritual na posisyon kung saan nagiging mas malinaw natin ang nais ng Diyos sa ating buhay. At ang katotohanan ay, kapag ang Diyos ay nagsimulang kumilos sa ating kalooban, ang mga hadlang na deti tila hindi matitinag ay nagsisimulang mabuwag. Ngunit may isang bagay na hindi maaring baliwalain. Ang pag-ayuno ay hindi lang tungkol sa pagtigil sa pagkain. Ang pag-ayuno ay palaging may mahalagang papel sa spiritual na paglalakbay ng mga tunay na naghahanap sa Diyos. Ngunit, taliwas sa inisip na marami, hindi ito isang obligasyong panrelihiyon kundi isang malalim na pagpapahayag ng pagsuko. Mismo si Jesus, sa kanyang sermon sa bandok, ay nagpaliwanag na ang pag-ayuno ay hindi dapat maging isang palabas para sa iba, kundi isang tahimik at personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa Mateo 6:16 -18, binalaan niya ang mga nag-ayuno para lamang makita ng iba.
binibigyang diin na ang tunay na pag-ayono ay yaong nakikita ng Diyos ng lihim. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa pagpahanga sa tao, kundi sa pagpapanibagong buhay ng puso sa harap ng Ama. Nakakatuwa, hindi ito isang bagong babala. Sa lumang tipan, binigyang diin na rin ng Diyos ang problemang ito. Sa Zacarias 7:5, tinanong niya, "Nang kayo ay nagayono at nananggis, ito ba'y ginawa ninyong tunay para sa akin?" Ang katanungang ito ay nananatiling makapangyarihan hanggang gayon, sapagkat marami pa rin ang nag-ayono para sa maling dahilan. May mga gumagamit ng pag-ayono bilang isang paraan upang pilitin ang Diyos na gawin ang kanilang nais, na para bang maaring ipagpalit ang gutom sa isang himala. Ngunit ang pag-ayono ay hindi isang paraan upang manipulahin ang langit, kundi isang paraan upang ihanay ang puso sa kalooban ng Diyos. Kapansin-pansin na sa buong Biblia, ang pag-ayono ay palaging nakugnay sa mga sandali na matinding paghahanap sa Diyos. Nagayono si Moises na 40 araw bago natanggap ang 10 utos sa bandok ng Sinai. Nagayono si Daniel upang maunawaan ang mga pangitain tungkol sa hinaharap. Mesmo si Jesus ay nagayono bago simulan ang kanyang ministeryo. Ang pattern ay malinaw, bago mangyari ang malalaking paggalaw ng Diyos, may kasamang pag-ayono. Ang mga nag-ayono ng taos puso ay naghahanda para sa isang bagay na higit pa, isang sagot, isang gabay, o isang panloob na lakas na magiging mahalaga sa mga darating na pagsubok. Ngunit may isang mahalagang bagay na hindi dapat balewalain. Kailanman ay hindi hiniling ng Diyos ang pag-ayono ng walang layunin. Sa Isaias 58, malinaw niyang ipinakita na tinatanggihan niya ang isang pag-ayono na hindi nagdadala ng pagbabago sa buhay. Ang pag-ayono habang patuloy na namumuhay sa pagsuway, kayabangan o kawalang katarungan ay isang hungkag na pag-ayono. Ang nais ng Diyos ay isang pusong mapagpakumbaba, hindi isang sikmurang walang laman. Kaya naman, hindi lang itinuro ng Biblia ang kahalagahan ng pag-ayono, kundi pati na rin ang tamang pag-uugali sa paggawa nito. Ang taong nag-ayono ngunit hindi hinahayaan ang sarili na mabago ay nagugutom lamang ng walang kabuluhan. Maging si Apostol Pablo ay nagpahayag tungkol sa kahalagahan ng pagpipigil sa sarili sa buhay Kristiyano, at dito ganap na pumapasok ang pag-ayono. Sa 1 Korinto 9:27, sinabi niya, "Pinapagbubagbog ko ang aking katawan at sinusupil ito, upang hindi ako, pagkatapos manggaral sa iba, ay itakwil naman." Ang pag-ayono ay isang makapangyarihang kasangkapan upang sanayin ang disiplina sa sarili, sapagkat tinuturuan nito ang espiritu na mamuno sa halip na ang pita ng laman. Ang sinumang natututong tumanggi sa pagkain ay mas madaling natututo ring tumanggi sa tukso ng kasalanan. At may isang bagay na tila kontra sa inaasahan. Habang itinutulak ng mundo ang agarang kasyahan at kaginhawahan, itinuturo ng Biblia ang kapangyarihan ng pagsasakripisyo. Ang nag-ayono ng may tamang pananaw ay hindi lamang nagpapalakas ng relasyon sa Diyos, kundi natutuklasan ding hindi siya alipin ng kanyang sariling mga pita. At ang aral na ito ay higit pa sa pagkain. Ang taong natutong kontrolin ang sarili niyang katawan ay natututong kontrolin din ang kanyang emosyon, salita at kilos. Ang isang buhay na ganito ay handa para sa mga dakilang bagay. Gayunpaman, sa kabila ng lahat na espiritual na yaman ng pag-ayono, ito ay hindi isang layunin sa kanyang sarili. Kailangan itong samahan ng panalangin, pagsisisi, at pagbabago ng pag-uugali. Sapagkat sa huli, ang pag-ayuno na hindi nagdadala ng tunay na pagbabago ay parang pagtutubig ng isang halaman na walang ugat. Maari itong magmukhang malusog sa simula, ngunit hindi ito magbubunga ng matagal. At sa buong kasaysayan ng Kristyanismo, maraming matatalinong tao ang tunay na nakaunawa ng katotohanan ito. Sa paglipas ng mga saglo, ang pag-ayono ay naging higit pa sa isang simpleng gawin ng relihiyon. Ito ay naging tanda na matinding paghahanap sa Diyos para sa mga nagnanais na isang pananampalatayang hindi mababaw. Si Martinho Lutero, halimbawa, hindi lamang kinilala ang kapangyarihan ng pag-ayono kundi itinuro rin na ito ay dapat isagawa ng may malinaw na pangunawa, nang hindi nahuhulog sa legalismo. Si Agustin, isa sa pinakadakilang palaisip sa Kristyanismo, ay nakikita ang pag-ayono bilang isang paraan ng paglilinis ng kaluluwa, isang hakbang upang pigilan ang mga pita ng laman at mapalapit sa Diyos. Ngunit isa sa mga pinakakahangahangang halimbawa ay si Propeta Daniel, na sa halip na sumama sa maranyang hapunan ng Babilonya, pinili ang isang payak na pagkain, na nagpapakita na ang tunay na pag-ayono ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang hindi kinakain, kundi tungkol din sa kung sino ang pinipili nating sandin. Ang mga unang Kristiyano ay lubos ding pinahalagahan ang gawain ito. Sa Aklat ng Mga Gawa, makikita natin ang mga alagad na nag-ayono bago gumawa ng mahahalagang desisyon, tulad noong pinili sina Pablo at Bernabe para sa gawaing pangmisyon. Naiintindihan nila na may mga sandali sa buhay na nangangailangan ng lubos na pagsuko, isang mas malalim na paghahanap sa Diyos para sa gabay at espiritual na kalakasan.
Ang sinaunang iglesia ay madalas na nag-ayuno tuwing Miyerkules at Biyernes, hindi bilang isang walang laman na ritual, kundi bilang isang paraan upang manatiling matalas sa spiritual na aspeto at maging sensitibo sa tinig ng Diyos. Para sa kanila, ang pag-ayuno ay hindi isang pabigat, kundi isang pangangailangan. Habang lumilipas ang mga saglo, ang pananaw tungkol sa pag-ayuno ay hinubog na iba't ibang pangyayari sa kasaysayan at kultura. Noong gitnang panahon, ito ay naging isang pangkaraniwang gawain sa pagitan ng mga monge at mga pinuno ng relihiyon na nais ipakita ang kanilang debosyon. Marami ang nag-ayuno ng maraming araw, naniniwalang ito ay magdadala sa kanila sa isang mas mataas na antas ng kabanalan. Gayunpaman, tulad ng anumang espiritual na pagsasanay, nagkaroon din ng mga labis na interpretasyon. Ang ilan ay ginamit ito bilang paraan ng pagpaparusa sa sarili, na lubusang bumaluktot sa tunay nitong layunin. Ngunit itinuro mismo ni Jesus na ang pag-ayuno ay hindi dapat maging isang pasanin, kundi isang kilos ng pagmamahal at debosyon. Sa kabila ng mga labis na interpretasyon sa ilang panahon, ang tunay na diwa ng pag-ayuno ay nananatiling buhay sa maraming tradisyon ng Kristyanismo. Ang mga reformador tulad ni John Wesley ay mahigpit na nagtaguyod ng regular na pag-ayuno, ipinapaliwanag na ito ay nagpapalakas ng pananampalataya at naghahanda sa puso para sa mas malalim na mga revelasyon mula sa Diyos. Sa loob naman ng kilusang Pentekostal, ang pag-ayuno ay palaging tinitingnan bilang isang espiritual na sandata, isang paraan upang makaranas ng muling pagkabuhay sa espiritu at kalayaan mula sa mga gapos ng kaaway. At hindi ito walang besehan, sa buong kasaysayan, maraming makapangyarihang espiritual na kilusan ang lumitaw sa mga grupo na taimtim na nagsanay ng pag-ayuno ng may kababaang loob at tunay na paghahanap sa Diyos. Ang kagandahan nito ay kahit sa modernong panahon, ang pag-ayuno ay nananatiling isang makapangyarihang kasangkapan ng pagbabago. Maraming Kristiyano ang nagbahagi ng malalim na espiritual na karanasan sa pamamagitan ng disiplina ng pag-ayuno, na nagdadala ng mental na linaw at isang espiritual na sensitivity na hindi nila maranasan sa karaniwang araw-araw na buhay. At hindi ito nagkataon lamang. Kapag ang pag-ayuno ay ginagawa ng may tamang layunin, may isang bagay na gumigising sa kalooban ng tao, isang mas mataas na antas ng pagtanggap sa tinig ng Diyos. Para bang inaalis nito ang mga hadlang at hinahayaan ang mas malalim na pakikipagnig sa manlilikha. Nakakatuwang isipin na ang modernong agham ay ngayon pa lamang na kumpirma ang ilang pisikal na benepisyo ng pag-ayuno, isang bagay na matagal nang alam ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang pag-ayuno ay tumutulong sa pagbabagong selula, nagpapalakas ng konsentrasyon, at binabawasan ang pamamaga sa katawan. Ngunit para sa mga nakatingin ng lampas sa pisikal na aspeto, ang mga benepisyong ito ay isang maliit na bahagi lamang na mas malalim na katotohanan, ang kapangyarihan ng pagbitaw sa mga bagay na pansamantala upang ituon ang sarili sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming Kristiyanong tradisyon ang nagpapanatili ng pagsasanay na ito sa paglipas ng panahon. Ngunit kung may isang aral na itinuturo ng kasaysayan ng pag-ayuno, ito ay ang katotohanang hindi kailanman ito tungkol sa simpleng pagtanggi sa pagkain, kundi sa kung ano ang nangyayari sa kalooban ng taong nag-ayuno. Sapagkat sa huli ang pag-ayuno na walang malinaw na espiritual na layunin ay wala namang pinagkaiba sa isang mahigpit na dieta. At dito pumapasok ang iba't ibang pananaw tungkol sa pag-ayuno. Sa paglipas ng panahon, ang pag-ayuno ay nagkaroon na iba't ibang kahulugan sa loob ng Kristyanismo. Para sa ilan, ito ay isang kilos ng pagsunod at pagpapasakop sa Diyos, isang paraan upang alisin ang sariling ego at mapalalim ang pakikipag-ugnayan sa may lalang. Para naman sa iba, ito ay isang paraan ng pamamagitan, isang paraan upang palakasin ang panalangin para sa partikular na mga layunin, tulad ng kaligtasan na isang mahal sa buhay, muling pagkabuhay sa espiritu, o paghahanap ng sagot mula sa Diyos. Mayroon ding mga tumuturing sa pag-ayuno bilang isang anyo ng pagsisisi, isang panahon ng pagninilay upang kilalanin ang mga kasalanan, humingi ng kapatawaran, at ituwid ang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng iba't ibang pananaw na ito, nananatili ang isang pangunahing prinsipyo. Ang pag-ayuno ay hindi lang tungkol sa pagsuko sa pagkain, kundi tungkol sa pagbibigay daan sa isang mas malalim na layunin. Sa tradisyong Katoliko, halimbawa, ang pag-ayuno ay may mahalagang papel, lalo na sa panahon ng Kuwaresma, kung saan hinihikayat ang mga mananampalataya na umiwas sa ilang uri ng pagkain at kasanayan bilang paghahanda sa spiritual na pagninilay. Sa Protestantismo naman, iba-iba ang pananaw. May mga denominasyon na itinuturing ang pag-ayuno bilang isang personal na desisyon ng walang mahigpit na panuntunan, samantalang may ilan namang nagtatakda ng tiyak na panahon ng sabayang pag-ayuno, lalo na kapag nangangailangan na malinaw na direksyon mula sa Diyos.
Sa loob ng kilusang Pentekostal, ang pag-ayuno ay madalas na iniugnay sa spiritual na labanan, isang sandata upang basagin ang mga tanikala ng kaaway at mapalakas ang pananampalataya. At hindi natin maaring kalimutan ang mga kaugaliang hadyo na nakaimpluwensya sa Kristyanismo. Sa lumang tipan, ang araw ng pagbabayad sala, Yom Kippur, ay isang pambansang panahon ng pag-ayuno kung saan ang buong bayan ay nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Bukod dito, ang mga propetang sina Esdras at Nehemias ay nanguna sa pag-ayuno bilang isang panawagan sa pagliligtas at pagpapanumbalik. Ang mga ugat na ito ay nagbibigay liwanag kung bakit ipinatuloy ng unang mga Kristiyano ang pagsasanay na ito at inangkop ito sa mga turo ni Jesus, na binigyang diin na ang pag-ayuno ay dapat maging isang lihim at voluntaryong pagsamba, hindi isang ipinagmamalaking gawa. Sa kasalukuyan, maraming Kristiyano ang gumagawa ng partikular na uri ng pag-ayuno upang mapalakas ang kanilang pananampalataya. Ang ilan ay nagsasagawa ng tinatawag na jejum ni Daniel, kung saan iniwasan ang pagkain ng karne at mga naprosesong pagkain sa loob ng 21 araw, na batay sa halimbawa ng propeta. Mayroon namang mga sumusunod sa intermittent fasting, hindi lamang para sa spiritual na benepisyo kundi pati na rin sa pangangatawan, upang mapalakas ang katawan at isipan. Samantala, may iba ring nag-ayuno sa pamamagitan ng pag-iwas sa social media, libangan o anumang bagay na sobra ng kumakain ng kanilang oras at pumipigil sa kanila na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ngunit anuman ang paraan ng pag-ayuno, ang tunay na mahalaga ay ang layunin sa likod nito. Walang saysay ang hindi pagkain kung ang isipan at puso ay nananatiling puno ng distractions. Malinaw sa Isaias 58 na hindi natutuwa ang Diyos sa pag-ayunong hindi nagbubunga ng pagbabago sa buhay. Ang gutom sa katawan ay walang espiritual na kapangyarihan sa kanyang sarili. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa kung ano ang nangyayari sa loob ng taong nag-ayuno. At kapag ang pag-ayuno ay ginagawa ng may tamang pangunawa, ang bunga nito ay makikita, hindi lamang sa personal na buhay kundi pati na rin sa mga nakapaligid. Sa kabila nito, marami pa rin ang may alinlangan kung paano magsisimula ng pag-ayuno, paano matukoy ang tamang layunin, at paano maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali. At ito ay napakahalaga sapagkat kung ang pag-ayuno ay isinasagawa ng walang sapat na paghahanda o tamang direksyon, maaari lamang itong maging isang walang saysay na sakripisyo. At kung may tamang paraan upang may sabuhay ang makapangyarihang disiplina na ito ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Maraming tao ang may hanggaring mag-ayuno, ngunit hindi alam kung paano magsimula. Inisip ng ilan na kailangan nilang agad pumasok sa mahahabang at mahigpit na pag-ayuno, ngunit ito ay maaring maging isang pagkakamali. Ang pag-ayuno ay isang espiritual na disiplina na, tulad ng anumang mabuting kaugalian, ay nangangailangan ng tamang paghahanda at anti-unting pagsasanay. Para sa mga hindi pa nakaranas nito, mas mainam na magsimula sa maliliit na hakbang. Maaari itong maging kasing simplo ng paglaktaw ng isang pagkain at paggamit ng oras na iyon para sa panalangin at pagbasa ng salita ng Diyos. Ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano katagal ang pag-ayuno, kundi ang layunin sa likod nito. Ang sinumang nakaunawa nito ay nasa tamang landas na. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagkakaroon na malinaw na layunin. Ang pag-ayuno ay hindi dapat ginagawa ng pabigla-bigla o dahil lamang sa obligasyong panrelihiyon. Dapat mong tanungin ang iyong sarili kung bakit mo ito ginagawa. Naghahangat ka ba ng mas malalim na ugnayan sa Diyos? Naghahanap ka ba ng tiyak na kasagutan sa isang panalangin? Ipinagdarasal mo ba ang kaligtasan ng isang mahal sa buhay? Ang pagkakaroon ng isang malinaw na dahilan ay nakakatulong upang manatiling nakatuon at gawing mas makahulugan ang pag-ayuno. Kapag dumating ang gutom at siguradong darating ito, ang pagpapaalala sa iyong layunin ang maaring maging dahilan upang magpatuloy ka. Ang paghahanda ay may malaking papel din sa matagumpay na pag-ayuno. Ang biglaang pagtigil sa pagkain ay maaring maging isang pagkabigla sa katawan, kaya mas mainam na unti-unting bawasan ang dami ng kinakain bago simulan ang mas mahabang pag-ayuno. Mahalaga rin ang sapat na pag-inom ng tubig. Ang pananatiling hydrated ay nakakatulong upang maiwasan ang sobrang panghihina at pananakit ng ulo. Tandaan, ang pag-ayuno ay hindi dapat maging isang matinding paghihirap sa katawan, kundi isang panahon na espiritual na paghahana. Kapag ang katawan ay masyadong mahina, maaring mawala ang focus at lumihis ang atensyon mula sa tunay na layunin ng pag-ayuno. Ang pagsasama ng panalangin sa pag-ayuno ay hindi maaring baliwalain. Kung walang panalangin, ang pag-ayuno ay nagiging isang ordinaryong dieta lamang. Maraming tao ang nag-alala sa pisikal na aspeto ng pag-ayuno ngunit nakakalimutan na ang tunay na layunin nito ay mapalapit sa Diyos. Ang oras na sana'y ginugol sa paghahanda at pagkain ng pagkain ay maaring gamitin upang hanapin ang kanyang presensya. Ang pagbabasa ng Biblia, pagsamba, pagbubulay-bulay sa salita,
at pakikipag-usap sa Diyos ang nagpapabago sa karanasan ng pag-ayuno. Kapag ang katawan ay nagugutom, yon ang tamang oras upang pakainin ang espiritu. Ang pagsisimula sa maikling pag-ayuno at dahan-dahang pagpapalawig nito ay isang matalinong paraan upang makabuo ng disiplina. Para sa mga baguhan, maaring subukan muna ang pag-ayuno sa kalahating araw, pagkatapos ay palawigin ito sa isang buong araw, at kalaunan ay subukan ang mas mahabang panahon. Mayroon ding iba't ibang uri ng pag-ayuno, tulad ng bahagyang pag-ayuno kung saan iniwasan lamang ang ilang partikular na pagkain, tulad ng sa jejum ni Daniel, at ang ganap na pag-ayuno kung saan walang kinakain, at sa ilang kaso, walang iniinom sa loob ng isang tiyak na oras. Ang pinakamahalaga ay pumili ng uri ng pag-ayuno na akma sa iyong kalagayan at hindi makakasama sa iyong kalusugan. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagkakaroon ng labis na pagkakasala kapag nahirapan sa pag-ayuno. Kung sinubukan mong mag-ayuno ng 24 oras ngunit hindi mo ito natapos at napakain sa gitna, hindi ito dapat maging dahilan upang lubusang sumuko. Ang pagsasanay sa disiplina ng pag-ayuno ay isang proseso na nangangailangan ng oras. Ang mahalaga ay ang pagkatuto sa bawat karanasan at ang patuloy na pagpapabuti. Ang Diyos ay tumitingin sa layunin ng puso, hindi sa pagiging perpekto ng pagsasagawa. Ngunit may isang bagay na dapat iwasan sa lahat ng paraan. Ang paggamit ng pag-ayuno upang magpakitang gilas o humingi ng pagkilala mula sa iba. Malinaw ang babala ni Jesus tungkol dito. Sinabi niya na ang mga nag-ayuno upang makita ng tao ay natanggap na ang kanilang gantimpala, at hindi ito mula sa Diyos. Ang tunay na pag-ayuno ay isang lihim na pagsamba sa pagitan mo at na manlilikha, at sa lihim na ito nangyayari ang pinakamalalalim na pagbabago. Gayunpaman, sa kabila ng paalalang ito, marami pa rin ang nadadala sa tukso na gawing isang espiritual na palabas ang kanilang pag-ayuno. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa pag-ayuno ay ang gawing palabas ang espiritual na pagsasanay na ito para sa ibang tao. Mismo si Jesus ay naging malinaw sa kanyang pagtuturo tungkol dito sa Mateo 6:16 na minuto. Kapag kayo ay mag-ayuno, huwag kayong magpakitang tao na parang malungkot, tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinapapangit nila ang kanilang mukha upang makita ng mga tao na sila'y nag-ayuno. Sa madaling salita, ang pag-ayuno ay hindi para sa pagpapakitang gilas. Kung ang layunin ay makatanggap ng papuri mula sa iba, ang tanging gantimpala ay isang gutom na sikmura at isang espiritual na walang saysay na pagsasakripisyo. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. At kung tutusin, ano ang silbi ng pagdurusa sa gutom kung ang tunay na layunin ng pag-ayuno ay hindi naman natutupad? Isa pang malubhang pagkakamali ay ang gawin ang pag-ayuno bilang isang mekanikal na sakripisyo, na inisip na ang simpleng pag-iwas sa pagkain ay may kapangyarihan sa kanyang sarili. Ang pag-ayuno na walang kasamang panalangin at espiritual na pagninilay ay isa lamang ordinaryong dieta. Kung ang isang tao ay hindi kakain maghapon ngunit gugugulin ang kanyang oras sa social media, panonood ng serye o mga walang saysay na usapan, malabong maranasan niya ang tunay na pagbabago. Ang oras ng pag-ayuno ay dapat gamitin upang hanapin ang presensya ng Diyos, pag-aralan ang kanyang salita, at palalimin ang espiritual na relasyon. Kung hindi, ang tanging nagbago ay ang timbang sa katawan, hindi ang kalagayan ng puso. Mayroon ding mga nag-ayuno ng walang sapat na paghahanda, at ito ay nagdudulot ng higit na pagkadismaya kaysa benepisyo. Ang pagsisimula ng mahabang pag-ayuno ng walang karanasan ay maaring magresulta sa pagkahilo, pananakit ng ulo, at labis na panghihina. Dahil dito, nagiging negatibo ang karanasan at maaring hindi nagustuhin ng tao na subukang muli. Mas mainam na magsimula sa mas maikling panahon ng pag-ayuno at anti-unting palawigin ito ayon sa kakayahan ng katawan. Napakahalaga rin ng tamang pag-inom ng tubig. Ang pag-ayuno ay hindi dapat gawing paraan ng pagpapahirap sa sarili kundi isang pagsasanay upang palakasin ang kaluluwa. Isa pang mapanganib na pananaw ay ang paggamit ng pag-ayuno bilang isang paraan ng pangangalakal sa Diyos. May mga naniniwala na sa pamamagitan ng pag-ayuno, pinipilit nilang sagutin ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Ngunit hindi maaring manipulahin ang Diyos. Ang tunay na pag-ayuno ay isang pagsuko, hindi isang negosasyon. Ang focus nito ay dapat nasa paghahanap ng kalooban ng Diyos, hindi sa pagsisikap na pilitin siyang tugunan ang ating personal na mga kahilingan. Ang sinumang nag-ayuno na may inaasahang kapalit ay maaring mauwi sa pagkabigo, o mas malala, maaring hindi maranasan ang tunay na kapangyarihan ng pag-ayuno. Bukod pa rito, may ilan na nag-ayuno ngunit patuloy pa rin sa mga asal na ganap na salungat sa layunin ng pag-ayuno. Sa Isaias 58, malinaw na sinabi ng Diyos na hindi siya nalulugot sa pag-ayunong hindi nagbubunga ng tunay na pagbabago sa buhay. Kung ang isang tao ay nag-ayunong ngunit nananatiling mapagmataas, puno ng sama ng loob o walang malasakit sa iba,
hindi ito isang pag-ayunong katanggap-tanggap sa Diyos. Ang tunay na pag-ayuno ay dapat magresulta sa pagbabago ng ugali, hindi lamang sa pansamantalang pagsuko sa pagkain. Hindi ito tungkol sa gutom na sikmura kundi sa pagpapakumbaba at pagbabagong loob ng puso. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang labis na pagiging abala sa mga teknikalidad ng pag-ayuno, kaya nawawala ang espiritual na layunin. Ang ilan ay gumugugol ng oras sa pagtatalo kung dapat bang uminom ng juice o tubig lamang, sa halip na ituon ang isip sa Diyos. Ang tunay na diwa ng pag-ayuno ay hindi tungkol sa pagsunod sa mahigpit na patakaran kundi sa paglapit sa Diyos ng may dalisay na puso. Ang pag-ayuno ay hindi isang pabigat kundi isang pribilehiyo, isang pagkakataon upang lumalim sa pananampalataya. At kung may isang bagay na maaring ganap na magpabago sa karanasan ng pag-ayuno, ito ay ang pagtingin dito bilang isang patuloy na espiritual na disiplina, at hindi lamang isang panandaliang pagsasanay. Sapagkat ang tunay na pag-ayuno ay hindi lamang tungkol sa pansamantalang pagtanggi sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa sarili at pagpapalakas na espiritu. At kapag ang pag-ayuno ay nagiging bahagi ng buhay ng isang tao, ang mga bunga nito ay lumalampas pa sa panahong siya ay hindi kumakain. Ang pag-ayuno ay hindi lamang isang hiwalay na pangyayari, kundi isang espiritual na disiplina na humuhubog sa ating pagkatao at nagpapalakas na ating pananampalataya. Tulad ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, ito ay dapat maging isang patuloy na bahagi ng buhay Kristiyano. Hindi sinabi ni Jesus kung kayo ay mag-ayuno, kundi kapag kayo ay mag-ayuno, na nagpapahiwatig na ito ay isang inaasahang gawain para sa mga nagnanais lumago sa espiritual na buhay. Ang sinumang natututong mag-ayuno ng regular ay natutuklasang lumalalim ang kanyang koneksyon sa Diyos, tumitibay ang kanyang espiritual na katatagan, at tumataas ang kanyang pagiging sensitibo sa Espiritu Santo. Ang pag-ayuno ay hindi isang layunin sa kanyang sarili, kundi isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbabago. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng pag-ayuno ay ang disiplina sa sarili na idinudulot nito. Sa isang mundo kung saan ang agarang kasyahan ay laging hinihikayat, ang matutong magsabi ng hindi sa sarili ay isang bihirang kasanayan. Ikinumpara ni Apostol Pablo ang buhay Kristiyano sa isang takbuhan, kung saan ang isang atleta ay kailangang disiplinahin ang kanyang katawan upang makamit ang tagumpay. At iyon mismo ang ginagawa ng pag-ayuno, tinuturuan ang espiritu na pangunahan ang laman at hindi ang kabaliktaran. Ang sinumang natutong pigilan ang kanyang gana sa pagkain ay natutuklasan din kaya niyang pigilan ang kanyang emosyon, inisip at biglaang pagnanasa. Ang pagpipigil sa sarili ay lumalago at ang epekto nito ay nakikita sa iba't ibang aspeto ng buhay. Bago simulan ang kanyang ministeryo, si Jesus ay nagayuno ng 40 araw sa ilang, kung saan hinarap niya ang mga tukso na sumusubok sa kanyang pagkakakilanlan at layunin. Ipinapakita ng kwentong ito na ang pag-ayuno ay hindi lamang isang espiritual na kasanayan, kundi isang larangan ng labanan kung saan natututo tayong labanan ang mga patibong ng kaaway. Ang mga nag-ayuno ng regular ay napapansing nagiging mas matatag sa pagharap sa mga tukso na dati ay tila imposibleng mapagtagumpayan. Para itong pagsasanay sa espiritual, habang patuloy na ginagawa, mas nagiging handa tayo sa mga hamon ng buhay. At kung si Jesus mismo ay gumamit ng pag-ayuno bilang bahagi ng kanyang paghahanda, gaano pa kaya tayo? Ngunit hindi lamang ang individual ang pinapalakas ng pag-ayuno, nakakaapekto rin ito sa buong komunidad. Sa aklat ng mga gawa, makikita natin ang mga alagad na nag-ayuno bago gumawa ng mahahalagang desisyon, na nagpapakita na ang pagsasanay na ito ay hindi lamang para sa personal na benepisyo, kundi upang hanapin din ang gabay ng Diyos para sa kanyang bayan. Maraming simbahan na nagsasagawa ng regular na sabayang pag-ayuno ang nakakaranas na espiritual na paglago, muling pagsigla ng pananampalataya, at malinaw na kasagutan sa mga panalangin na tila walang sagot noon. Kapag ang isang grupo ay nagkaisa sa matinding paghahanap sa Diyos, may nangyayari sa espiritual na mundo. Mahalaga rin na ang pag-ayuno ay hindi tingnan bilang isang pabigat, kundi bilang isang pribilehiyo. Maraming tao ang iniwasan ito dahil inisip nilang ito ay isang hindi kailangang paghihirap. Ngunit ang mga tunay na nakaranas na isang maayos na pag-ayuno ay natutuklasang sa halip na maging pabigat, ito ay nagdadala ng kagaanan. Ang isip ay nagiging mas malinaw, ang puso ay nagiging payapa, at ang espiritual na pangunawa ay lumalalim. Tinuturuan tayo ng pag-ayuno na mamuhay ng mas simple, umasa ng higit sa Diyos, at makita na hindi natin kailangang maging alipin na ating mga pita at ang mga panlabas na presyon ng mundo. Ang malaking tanong gayon ay ito, dapat ba mag-ayuno lamang kapag may krisis o gawing isang patuloy na espiritual na disiplina? Maraming tao ang lumalapit sa pag-ayuno lamang kapag desperado silang makakuha ng sagot mula sa Diyos, ngunit nakakalimutan nilang ang tunay na lakas ng kasanayang ito ay nasa patuloy na pagsasanay.
Tulad ng ehersisyo na nagpapalakas sa katawan, ang regular na pag-ayuno ay nagpapalakas sa espiritu. At hindi kailangang gawin ito sa matinding paraan. Ang pag-ayuno ng isang araw sa isang linggo, halimbawa, ay maaring magdulot ng malalaking espiritual na benepisyo. Hindi ang haba ng panahon na walang pagkain ang pinakamahalaga, kundi ang kalidad ng paghahanap sa Diyos sa panahong iyon. At kung may isang bagay na nagtatakda ng isang makapangyarihang pag-ayuno mula sa isang pangkaraniwang pag-ayuno, ito ay kung paano natin ginagamit ang karanasang ito. Sapagkat ang tunay na pag-ayuno ay hindi nagtatapos kapag tayo ay muling kumain. Ito ay nagtatapos lamang kapag ang bunga nito ay nagiging malinaw sa ating buhay. At dito pumapasok ang isang madalas na nalilimutang aspeto. Ang epekto ng pag-ayuno ay hindi lamang nakikita sa personal na antas, kundi pati na rin sa mundo sa ating paligid. Maraming tao ang nagugnay sa pag-ayuno bilang isang paraan ng personal na paglago sa espiritu. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang epekto nito ay dapat lumampas pa sa sariling pagbabago. Sa Isaias 58, malinaw na ipinapahayag ng Diyos na ang tunay na pag-ayuno ay hindi lang basta pag-iwas sa pagkain, kundi isang pangako sa katarungan at habag. Sinabi niya, hindi ba ito ang pag-ayunong aking pinili? Na inyong kalagin ang mga tanikala ng kasamaan, alisin ang mga bigat ng pagpahirap, palayain ang mga inaapi, at wasakin ang lahat ng pamatok. Sa madaling salita, ang pag-ayuno na hindi nagbubunga ng paggawa na mabuti ay isang hungkag na pag-ayuno. Ang Diyos ay nalulugod kapag ang pag-ayuno ay nagresulta sa mga konkretong aksyon na nakakatulong sa mga nangangailangan. Binabago ng pananaw na ito ang kabuuang layunin ng pag-ayuno. Sa halip na ito ay maging isang personal na sakripisyo lamang, ito ay nagiging isang paraan upang may paalala sa atin na may mga tao sa ating paligid na nangangailangan ng tulong. Maraming Kristiyano, habang nag-ayuno, ay inilaan ang perang matitipid nila sa pagkain upang matulungan ang mga nagugutom. Ang iba naman ay ginagamit ang oras ng kanilang pag-ayuno upang manalangin para sa mga mahihirap na komunidad, para sa kalayaan ng mga nalulong sa bisyo, o para sa katarungan sa harap ng mga pagsubok sa lipunan. Kapag ang pag-ayuno ay ginagawa ng may tamang motibo, hindi lamang nito inilalapit ang tao sa Diyos, kundi inilalapit din nito ang kanyang puso sa paghihirap ng kanyang kapwa. At hindi mahirap intindihin kung bakit ito napakahalaga. Kapag nararanasan ng isang tao ang gutom, kahit panandalian lamang, nagkakaroon siya ng bagong pananaw tungkol sa mga taong nakakaranas ng gutom araw-araw. Ang pag-ayuno ay hindi lamang isang paraan ng pagtanggi sa sarili, kundi isang pagsasanay sa empatya. Ito rin ang dahilan kung bakit sa buong kasaysayan, maraming Kristiyanong organisasyon ang nagugnay ng panahon ng pag-ayuno sa mga gawaing pangkawanggawa. Mismo si Jesus ay laging ipinapaalala na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Walang saysay ang pag-ayuno kung mananatili tayong walang malasakit sa pangangailangan ng mundo. Sa totoo lang, madali tayong mahulog sa patibong na isang makasariling pag-ayuno. Maraming tao ang masyadong nakatuon sa disiplina ng pag-ayuno para sa sarili nilang espiritual na pag-unlad na nakakalimutan nilang tayo ay tinawag ng Diyos upang maging kasagutan sa buhay ng iba. Sa Mateo 25, sinabi ni Jesus na ang mga nagpapakain sa nagugutom at nag-alaga sa mga nangangailangan ay sa kanya rin ito ginagawa. Ibig sabihin, kung ang pag-ayuno natin ay hindi nagbubunga ng pagiging bukas palad at mahabagin, maaring hindi natin natutupad ang tunay nitong layunin. Isa pang kapansin-pansing bagay ay ang epekto ng pag-ayuno sa ating pananaw sa buhay. Maraming tao ang nagsasabi na habang sila ay nag-ayuno, nagbabago ang kanilang prioridad. Ang mga bagay na dati nilang itinuturing na mahalaga ay nawawalan ng halaga, at sa halip, nagkakaroon sila na malinaw na pangunawa kung ano talaga ang may kabuluhan. Ang labis na pagkapit sa material na bagay ay lumuluwag, at nagkakaroon na mas malalim na pangunawa sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay dahil ang pag-ayuno ay hindi lamang nakakaapekto sa katawan kundi sa paraan din natin ng pagtingin sa mundo. Ang taong nag-ayuno ng may layunin ay naunawang ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa paghahanap sa Diyos para sa sarili, kundi sa pagiging instrumento rin ng pagbabago para sa iba. At marahil ito ang isa sa pinakamakapangyarihang aspeto ng pag-ayuno, tinuturuan tayo nito na mamuhay na may intensyon. Sa isang mundo na patuloy tayong itinutulak sa pagmamadali, labis na pagkonsumo at walang tigil na distractions, ang pag-ayuno ay nagpipilit sa atin na huminto at magnilay. Ipinapaalala nito sa atin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa sarili nating mga kagustuhan, kundi sa epekto natin sa mundo sa ating paligid. At kapag ang pananaw na ito ay naging bahagi ng ating puso, ang pag-ayuno ay hindi na lamang isang relihiyosong kasanayan, nagiging isang paraan ito ng pamumuhay. At ito ang humahantong sa isang mahalagang tanong. Ngayong naunawaan mo na ang lalim ng pag-ayuno, dapat mong tanungin ang iyong sarili, tama ba ang paraan ng iyong pag-ayuno?
Sapagkat may isang bagay na hindi napapansin na maraming tao tungkol sa kasanayang ito, at maaring ito ang dahilan kung bakit hindi nila nararanasan ang mas malalim na antas ng pakikipag-isa sa Diyos. Ngayon na naunawaan mo na ang tunay na layunin ng pag-ayuno at kung paano nito kayang baguhin ang iyong buhay, ang tanong na nananatili ay, ikaw ba ay nag-ayuno sa tamang paraan? O baka naman hindi mo namamalayan na nagkakamali ka sa ilang aspeto? Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang makapangyarihang pag-ayuno at isang walang saysay na sakripisyo ay nasa maliliit na detalye. At ngayong alam mo na ang katotohanan ito, ang responsibilidad ay nasa iyong mga kamay. Handa ka na bang mag-ayuno ng may layunin, tunay na hinahanap ang puso ng Diyos? Maraming tao ang nag-ayuno sa loob na maraming taon nang hindi nakikita ang tunay na resulta dahil walang nagturo sa kanila kung ano talaga ang mahalaga. Ngunit ngayon, wala ka ng dahilan para magpatuloy sa parehong pagkakamali. Alam mo na ang tamang landas, anong gayon ang iyong susunod na hakbang? Magpapatuloy ka ba sa pag-ayuno bilang isang simpleng tradisyon, o ipapaubaya mo ito bilang isang tunay na pagkakataon upang makatagpo ang Diyos? Tandaan, ang anumang kaalaman na hindi isinasabuhay ay walang kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay. At bago ka umalis, iwan mo sa mga komento, ano ang pinakamalaking revelasyon na natanggap mo tungkol sa pag-ayuno matapos mapanood ang video na ito? Naranasan mo na bang magkamali sa alinman sa mga ito? Gusto kong marinig ang iyong kwento. At syempre, kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mga susunod pang mahahalagang aral. Marami pa tayong pag-usapan at gusto kitang tulungan na lumago pa sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos.